Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel." Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad sana ako'y sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Ephata," ibig sabihi mabuksan, at nakarinig ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. At nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang pinamamalita ito. Sila'y lubhang nang gilalas ang mga wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa, nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating unang pagbasa po, sa araw na ito mula sa unang aklat ng mga hari, pinahayag ang hula na ang bayang Israel at ang 12 lipi nito ay mahahati. Nakakalungkot, ang piniling bayan ng Diyos na dapat sana'y buo, darating sa sandali ng pagkakahati. Kawatak-watak, kakagulo. At sa ganitong katotohanan ay napapatanong tayo, bakit pinayagan ng Diyos na mangyari ito sa kanyang minamahal na bayan? At ito din ang tanong ng napakarami sa atin, o hindi man ang lahat, kapag may mga pangyayari sa ating buhay na mahirap, masakit, magulo. Mga pangyayari at karanasan sa ating buhay na hindi madaling tanggapin. Bakit ito pinapayagan ng Diyos? Baka sa sandaling ito ay mayroon tayong ganyang tanong sa ating puso. Tayo ang may pinagdadaan ng hirap, o yung mga mahal natin sa buhay, ang may pinagtitiisan, o pati na ang mga kaguluhan sa ating mundo at sa ating kapaligiran. Bakit
pinapayagan ito ng Panginoon. Pero alam ninyo, sa gitna at sa kabila ng maraming hindi natin maintindihan, sa gitna at sa kabila ng maraming hirap na nating pagtiisan, ay naroroon ang pagpapaalaala sa atin ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay ang Panginoon na nagbubuo, ang Panginoon na naghihilom, ang Panginoon na nagpapagaling, ang Panginoon na ginagawa ang lahat ng kabutihan na ito dahil sa kanyang malasakit, awa at pag-ibig sa atin sa kabila ng ating pagiging mga makasalanan. Ang Diyos ang nagbubuo sa mga nagkawatapatak, sa mga nabasag. Ang Diyos ang nagpapatibay sa mga mahihina. Ang Diyos ang nagtutuwid sa mga liko-liko. Ang Diyos ang nagpapaliwanag sa mga nadidiliman. Ang Diyos ang nagpapalaya sa mga sinisiil at sa mga nahihirapan. Kung paanong sa Ebanghelyo, ang Diyos ang nagpanauli ng pandinig sa isang taong bingi. At maraming kwento sa Ebanghelyo na ganito ang pagkilos ng ating Panginoon. Kaya naman sa gitna ng mga hilahil at mga pagsubok at hirap sa buhay, oo, sa isang banda ay pwede tayong lagi na magtanong, bakit? Bakit may ganito? Bakit nangyayari ito? At ang tanong na ito ay pwede din nating sabihin sa ating Panginoon Diyos, Lord, bakit? Bakit mo ito pinapahintulutan? Pero sa gitna ng kaparehong mga mabibigat na karanasan, pwede din nating piliin na ipaalaala sa ating mga sarili, oo, mahirap, oo, mabigat, oo, hindi ko naiintindihan, pero ang aking pinanghahawakan, ang aking Diyos, ang ating Diyos, nagmamalasakit, may awa, nagmamahal, tumutulong, dumadamay. Ang may sakit, pagagalingin, ang nahihirapan, pagagaanin ng buhay. Ang mga wasak, bubuin, ang mga sugat, paghihilugin. Minsan pa, ipagdasal natin ang biyaya ng pananampalataya na sa Diyos tayo kakapit at sa Kanya tayo magtitiwala, sa Kanyang dunong at kapangyarihan. At kalakip ng pananalangin sa biyaya ng pananampalataya ay ang panalangin din natin sa biyaya ng pag-asa. Na kahit parang malabo, madilim, o parang wala na, ay mag-umapaw sa ating puso ang pagpapahayag. May katapusan nito, may mabuti pang mangyayari, at tiyak na mabuti ang kahatungan ng lahat. At sumainyo ang pagpapala ng ating mabuti at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.